Dala natin ng ano, ating motor, si Uno. Okay mga idol, I'm ready to go. I'm ready to go. Hahaha, traffic na naman dito. May ginagawa na rin pala kasada roon. Gamit nating front cam yung Supremo 4K Plus. So ang primary natin GoPro Hero 7. Buti nga dumating yung dalawa pang extra battery na binili ko online. Buti umabot siya ngayon mga idol. So kaya marami-rami tayong dalang reserve battery. So kahit ganun, para marami tayong makuha ng footage. Medyo pag nagamit natin isa, i-charge natin. Para na sa ganun, meron pa rin tayong extra battery na magagamit. Kanan tayo dito. Dadaan tayo dito gasolinan, kakarga tayo ng gas.
Hindi tayo makapagpatakbo ng matulin mga idol eh. Siyempre, nakakonvoy lang tayo eh. Ang oras natin ngayon ay alas 5 ng hapon. Ay hindi, hindi na-reset yung aking paano ba ito buksan animal. Ayun. Ito yung shop na pinapagawaan ko noon, no? Nung ang motor ko pa XRM. Pupultak natin yung ating motor para mamaya hindi tayo mahirapan sa highway. First time ko pupunta ng Bicol. First time natin uuwi ng Bicol mga idol na naka big bike. Ito yung moment na hindi moment, pangarap ba?
Pangarap ko ng inaasam-asam noon na makauwi ako ng big bike. Umuwi ako ng Bicol na naka big bike. Di ba? At least ngayon natutupad ko na yung pangarap ko dati. Dati pangarap ko na magka big bike. Ngayon uuwi tayong naka big bike, di ba? Ang sarap lang sa pakiramdam dahil yung pangarap ko dati nung bata pa ako, unti-unti ko na siyang natutupad. Hindi naman natutupad, as in natupad na. Alright, kakarga tayo ng gas mga idol. Di ko na naisip mga idol yung yung trip meter natin para maano sana natin ang gas consumption natin. Nakalimutan ko na. So sobrang excited ko eh. Di ko na na-reset. Pambihira. Dito na tayo sa bayan ng Malasiki mga idol. Hindi natin makuha yung oras eh. Hindi ko na na-set yung oras ko. Tinanggal pala yung battery dito kanina. Gawa ng kasi pinagawa ako eh. Pinadagdagan ko yung kuha ng tambutso. Daming tricycle dito. Ayun sa likod. Ay, daming tricycle, traffic. Dito siguro. Ayun o, sa likod siguro. Yan siguro sa likod. Eh di kabisado eh, siyempre. Wala tayong magagawa dyan. Ngayon, pasensyahan, wala tayong magagawa. Pambihira. Dito tayo sa papunta ng bayan ng Malasiki.
Usually dito talaga yung dinadaanan namin pauwi ng Maynila, ay papunta ng Maynila, itong lugar na to. Ito yung bayan ng Larag-Larag. Ginagawa pala kalsada. Mahirap sumunod dito. Ay, nako. Mahirap sumunod dito. Ano to? Emergency. Ayun, paspasan na natin ng konti. Ang bagal mo patakbo ng isa. So dalawa kami mga idol na dalawang sasakyan. Ako naka big bike. Kasama natin yung kapatid ko, mama, tapos yung family friend. So siguro mga 4 days lang kami mag-stay ng Bicol. Kasi yung kapatid ko, limitado lang din ang bakasyon niya. So sa July 2, babalik din siya ng Amerika. Ako naman July 15, babalik na rin ng Riyadh. So kaya sinusulit natin yung araw natin na lalalabi dito sa Pilipinas, kasi isang buwan lang ang bakasyon natin. So para mas ma-enjoy natin, medyo enjoy muna natin. Huwag na muna natin isipin yung na yan, pagbabalik, kasi babalik din naman tayo kaya okay lang. Yung pickup saka itong van. Forest Lake. Bago tayo babiyahe ngayon mga idol, kahapon nag-change oil tayo ng motor natin. Inayos ko rin yung tambutso ng motor para nang sa ganun wala tayong maging aberya. Nagpalit pala tayo ng tambutso mula dun sa headers hanggang sa ilalim na cut delete with resonator. Actually hindi naman siya brand new. Nakuha ko siya kay Ryan Cortez. Second hand, nabili ko siya 3.2. So pinakabit ko siya. Nagbayad tayo ng 1.5. Tapos pinadugtungan ko siya kasi medyo hindi ko gusto yung tunog, kasi masyadong malakas. Kung sa akin okay lang yung tunog ng tambutso, kasi siyempre mas gusto ko ngayon Kaya lang siyempre nakakaya sa kapitbahay. Kaya pinadugtungan ko siya ulit. Tapos ikinabit ko dun sa dating nakapwestuhan ko kaya medyo okay yung tunog niya, medyo okay naman. Hindi naman siya basag. Mas gumanda pa nga kasi bumuo ng kaunti. So sa pagbalik natin, pinag-iisipan ko kasi gusto ko sanang palitan yung nito yung tawag dito, yung sticker. Alisin ko yung hashtag na yun kasi pangit tingnan. Papalitan ko siya ng isang malaking decal sticker na CF Moto papalitan ko siya ng 450 SR yung pababa. Tapos mag-additional ako ng lining na pula. Okay na yun. At tapos yung mga hindi ko na pala kinuha na ng video, yung pagkabit natin ng accessories, additional accessories katulad ng crash guard. Eto
naglagay tayo ng konting aesthetics dito sa harapan ng ating cockpit. Kaya ngayon medyo maganda na tingnan yung ating cockpit. Hindi na siya ano. Tapos hindi na rin ako nagbili ng bagong gulong kasi okay pa naman yung gulong natin sa likod eh. Makapal pa naman, kaya pa naman ibiyahe. Actually, di naman to gamit eh. Kasi sa bahay lang naman to naka-standby. Kaya nag-decide na lang din ako huwag nang bumili kasi medyo mahal din ang gulong. Kaya pinabayaan ko na lang ng ganito. So ngayon, upunin muna natin to, saka tayo bibili ng mas malaking gulong. Saka yung hindi natapos yung pinapagawa nating sticker, hindi natapos. So kaya wala tayong dala. Wala tayong magagawa. Kaya sa pagbalik natin, doon lang tayo makakaroon ng sticker. Pinagawa natin sa labas yun kasi kung ako lang sana gagawa, wala naman tayong printer eh. Kaya wala tayong choice, kaya magpagawa na tayo sa labas. Medyo malakas ang hangin. Sana naririnig nyo pa ako mga idol. Medyo maingay ang tunog ng ating motor. Nakakapanibago yung naka-riding boots tayo. Medyo hindi pa ako sanay. Kaya masasanay din tayo yan. Matututunan din natin yan. Kasi siyempre first time natin na rides na naka-riding boots tayo, di ba? Kaya okay lang yan. Okay nga pala mga idol, yung nabili nga pala nating helmet na SEC Motor Supply, sa SEC Motor Supply. Bilhin natin yung SEC XL 47. Tsaka bumili tayo ng gloves na SEC worth of 500 at 700 ata to, nakalimutan ko na. Tapos belt bag worth of 800. Tapos bumili din tayo ng kopi na pang lubricant ng ating helmet, kaso naiwan ko sa bahay. Kaya okay lang yan. So mamaya sa expressway magpapakabit tayo ng RFID saka sa AC trip. Kasi wala pa tayong wala pa tayong tawag dito, wala pa tayong RFID saka easy trip. Magpapakabit tayo mamaya doon sa expressway na. Sana kaya na katawan ko pauwi ng Bicol. Naka-sports bike tayo, medyo sasakit ang likod natin ito. Sigurado mamaya di tayo makaratrat dito. Kasi siyempre dito maliit ang kalsada. Doon na tayo sa expressway nito makakapatakbo ng matulin. Dito medyo lang, kalmahan lang natin. Aray ko. Alam niyo guys, nakaka-overwhelming. Nakaka-overwhelming kasi yung pangarap ko lang dati, eto, natupad na. Una, magkaroon ako ng big bike.
Pangalawa, pangarap ko na makauwi ng Bicol o makapag long ride kahit saan na gamit big bike. So here I am.